beloved Boss Mike Cervera. Na ebidensya laban kay VP Sara. Ito ang giit ng lead house prosecutor matapos ipaalis ng depensa ang ilang documentary evidence ng prosekusyon. Narito ang agenda report. Grabe mga kababayan, no? Wala daw nabawas mga kababayan sa ebidensya labang kay Sara Duterte. Bakit? Kasi daw po mga kababayan, pinaalis ng defense team yung mga abogado ni Sara Duterte yung ibang mga ebidensya. Pero ang ending, parang wala rin. Nabawas kasi sa sobrang dami. Alam niyo yun? Parang walang nabawas. Oo, binawasan na, pero parang walang nabawas kasi nga, sobrang dami. Romel Dalayawon. Oh. Dalayawan. Oh, di ba? Oh, Jenny Manuel. King, ano yun? Si King King Tomador, Arcadio, Himbra. Ay, nako mga kababayan. Wala eh. Sige, pakinggan natin tong balita na ito. Masaya ito. Wala daw nabawas. Ito na. Jenny Igsi. Shout out, konnichiwa. Gambatine. Siljan. Nandiyan na. Rodrigo Meligrito, replay ito, huwag ka na magtanong. Erlinda Villagracia. Ito na. Okay na? Game na? Kaysen? Kaysen, alam mo na nga replay, sinasabi mo pa. Ito na. Ai Chang. Ito na. Pakinggan nyo. Parang wala doon nabawas sa mga ebidensya laban kay Buday Tato. Walang nabawas na ebidensya laban kay VP Sara. Ito ang giit ng lead house prosecutor matapos ipaalis ng depensa ang ilang documentary evidence ng prosekusyon. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Live din mula sa Senado. Dexter, ano ang update? Willard, tumanggi ng idetalye pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte yung kanilang susunod na mga legal action. Sa halip ay sasagutin na lang umano nila ang komento ng House Prosecution Panel doon sa hiling nila na mabawasan o alisin yung ilan sa mga ebidensya ng prosekusyon. Bakit? Patakot ba sila? Natatakot na, di ba mga kababayan? Bakit kailangan tanggalin yung mga ebidensya? Nagre-request na ang kampo ni Sara na magbawas ng ebidensya. Sabi siguro mga kababayan parang napakarami naman sobra. Pwede ba bawas-bawasan nyo? Parang tumawad sa palengke, tinatawaran. Parang tumatawad sa palengke na baka naman po may bawas pa yan, bawasin nyo na to. Masyado na kasing marami. Ay, grabe. Nakakatawa tong nakakatawa tong kampo ni Sara. Seryoso. Mukhang nahihirapan yung mga abogado nila, no? Ako mga kababayan, yung assessment ko, sabi nga ni Chris Ulo, mga ka-analyze, sa pag-aanalisa natin, mga kababayan, mukhang no? Mukhang hirap sila. Hirap sila na sagutin. LEC. Opo, replay po. Di ba? Josephine Talusig. Nako, pagka ganyan na ganyan, mag-concede na kayo. Ay. Di ba? Kayo, mga kababayan, pagka ganyan ng ganyan, pwede naman mag-concede na. Sabihin nyo di ba? Rotzen Bueno, thank you. Naku, Ben, agyaman na kapo. Di ba? Nahihirapan kayo Para hindi nyo napahirapan yung sarili nyo. Makukonvict din naman si Sara.
ang problema niya, masisisi pa kayo. Oh, edi, sumuko na kayo. Oh, total naman siguro nakuha nyo na yung mga acceptance fee nyo. Di ba? Oh, pwede na yan. Di ba, ate? Oh, si Ateg. Oh, di ba? Pwede na yan. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo, Clarita R. Oo. Di ba no, Clarita R, ano? Pwede na yan. Tigil nyo na. Para hindi na kumita si Chris Ulok. Pinagkakakitaan lang ng mga vlogger yung mga topic na yan eh. Di ba no? Sabi nga ni Arnold Lopez, mag-public apology na lang. Di ba no? Kung nag-public apology sana, hindi na sana umabot ng milyon-milyon, ano? Ngayon, mamomroblema ka pa ngayon. Oh, di ba? Ay, nako. Ito na. Pakinggan natin. Oh. Legal action. Sa halip ay sasagutin na lang umano nila ang komento ng House Prosecution Panel doon sa hiling nila na mabawasan o alisin yung ilan sa mga ebidensya ng prosekusyon. Oy, nandiyan ba si Takero? Uy, pinsan ko yan si Takero Baka inaaway nyo Huwag nyo nga awayin yan. Loyal yan kay Martin. Loyal yan si Takero, Armel Guzman kay Martin Romualdez. Huwag mong inaaway yan. Tuloy! Nanindigan ang impeachment clerk of court. Hindi kasama sa pre-trial conference ang pagsala ng mga ebidensyang ipipresenta sa impeachment trial proper na magsisimula sa July 6. Ayan na. Ginagawa lang ngayong pre-trial ang pagmamarka sa mga documentary evidence. It's just marking. Questions on the admissibility of evidence will have to be determined during trial. Sa answer na sinumite ng kampo ni VP Sara sa Senate Impeachment Court noong June 1, 28 documentary evidence ang pinapaalis nila sa mga isinumite ng prosekusyon para sa... Uy, 20 mahigit Uy, Jeffrey, Oo nga reply nga ni Jeffrey 2,000 mahigit, mga kababayan. Hindi na raw makahinga si Sara. Hindi hanggang dito sa leeg ang ebidensya. Hanggang dito sa hininga. Walang yan mga... Alam nyo mga kababayan, to si Sara Duterte, tama si Arnold Lopez, lunod na sa ebidensya. Kaya pinapabawasan yung ebidensya kasi hindi na makahinga si Sara. Hanggang dito na sa hininga niya. Kaya medyo bawas ng konti. Ilabas nyo hanggang bibig na. yung ebidensya, bawasan, hindi na makahinga hanggang dito dito sa ilalim ng bibig. Para makahinga-hinga pa ng gano'n. Tapos, eto lang mga kababayan, paano kaya ito ma-absuelto pa, no? Sa palagay nyo, sa dami ng ebidensya, no? Paano kaya ma-absuelto ito? Kayo, isipin nyo maigi. Kasi kahapon ko pa iniisip kung paano ma-absuelto si Sara. Mula nang napakinggan ko tong balita na ito, mga kababayan, hindi ko talaga lubos maisip Tapos, nakita ko kanina sa balita si Robin Padilla naman. Ang sabi niya, magiging patas daw. Ay! Diyos ko. Ang hirap talaga magsalita ng tapos. Eto na mga kababayan Ito na. Mula Batanes hanggang Hulo. Sa 4 na articles of impeachment. Kabilang narito ang ilang COA DepEd report. Supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na may petsang April 11, 2026 at ang video nito. Affidavit ni... Bakit yung mga mahalaga tinatanggal? Di ba sino yun siya? Hindi naman ako. Naka-live ako. Siguro yung anak ko, yung bunsong anak ko yan. Troy, wag kang magulo
Di ba mga kababayan, ano, ha? Oh. Paano na ngayon ito tinatanggal yung mga mahalagang ebidensya natin? Mga loko-loko, ano? Oh, sige na tuloy. Oh. Dating Senador Antonio Trillanes IV at ang salin ng bise mula sa mga taong 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2024. Oh, bakit hindi pwedeng ilagay yan? Hindi ako papayag. Dyan mga kababayan, yung dumaloy daw yung pera ng galing kay Sammy Uy, na galing daw sa kickback o komisyon ni Sara Duterte, ha? Komisyon ni Sara Duterte sa illegal na droga eh. Di ba? Troy, wag kang magulo, baka sabihin nila replay to. Oo, ha? Oh, si Anino. Bakit yun ang gamit mo? Baka mamaya sabihin nila replay. Si Anino pala. Anino daw yun, ha? Di ba mga kababayan? Diyan ho sa taon na yan, mga kababayan, may pumapasok na pera. Galing kay ano, ha? Galing kay Sammy Uy, galing sa illegal na pogo, illegal na sugal, marami pa, di ba? Droga. Di ba mga kababayan, ano, ha? Replay na ba? Iba-iba ang topic, idol. Kakaiba. Ano ka ba? Hindi nga replay ito. Tingnan nyo. Second live po ito. Editing na po sa first. Ayun. Ayos. Ayan. Very good. Pero giit ng House Prosecution Panel, We maintain the position that even evidence which were not attached to the impeachment complaint can validly be presented before the impeachment court. As a matter of fact, that is the reason why the Justice Committee of the House of Representatives was granted the compulsory process of issuing subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. It will be highly inconceivable if the evidence gathered in the exercise of this compulsory process will not be considered by the Justice Committee and even by the House of Representatives. Willard, yung 28 documentary evidence na pinatatanggal ng depensa ay ito yung mga sinasabi nila na hindi kasama dun sa original attachment ng dalawang impeachment complaints. Wait lang, akala ko pwede ngang maghabol-habol ng ebidensya, di ba? Di ba? Akala ko ba pwedeng mag-supplementary evidence? Bakit ngayon papatanggal nyo yan? Para saan pa yung di ba? Sinasabi nila na pwedeng maghabol ng evidence. O kung tatanggalin nyo yan, loko pala kayo eh. Mahalaga yan kasi dyan nga maggaling yung pera kay Martin Romualdez daw. Galing sa magnetic lifter. Grabe kayo, di ba? Hindi natin malalaman yon. Di ba? Pinababasura ito dahil ayon sa depensa, nakalap lang naman ito ng House of Representatives doon sa isinagawang fishing expedition di umano. Ito yung pagsasagawa di umano ng mini trial sa House of Representatives at yung mini trial na yan ay siyang subject ng petisyon ng depensa na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Yan! Shoutout kay Admin Joby, kay Rain Forever, kay sino pa? Cons. Sino pa? Kay Marca Jaco. Naku, pangit. Di Guzman. Yun na lang, Mark Di Guzman. Kayo. Ito pa, mga kababayan ko. Ito matindi, mga kababayan. Sabi ni admin na BMB Joby, magta-3,000 na tayo. Tignan nyo naman yung nagla-like sa inyo. Nakakasama ng loob, Tess Aguilos, okay lang, Kian? Dami Perez, shoutout sa inyo, Willie Gutierrez. Eto na, mga kababayan ko, tuloy natin. Willard? Dexter, may nabanggit ba kung kailan pagpapasyahan kung talagang ihihiwalay na itong mga pinatatanggal ng depensa? Ang banggit sa atin, nagkasundo din naman, sabi ng Clerk of Court ng Impeachment Court, si Atty. Renato Bantog, maging itong si Atty. Michael Powa, ang tagapagsalita at isa sa mga lead counsel ni VP Sara, na tatalakayin nila ito pagsapit na ng July 6 sa trial proper. Willard?
Maraming salamat. So yan, mga kababayan, paano ngayon yan? Sa sobrang dami ho ng ebidensya labang kay Sara Duterte, pinapabawasan ho ng defense team ni Sara Duterte. Tignan nyo naman mga kababayan ko. Alam naman natin yung mga yan. Di ba? Tulad nito, yung mga pangangatwiran ng mga yan. Tignan nyo mga kababayan. Sabi ho nitong si Loren Badoy, kayo ba'y naniniwala rito? Maiba muna tayo Maiba muna tayo ng tatalakayin. Eto na Clarita. Flor Bara. Flor Abara. Rabara. Yan. Flor Rabara. Yan. Rosemary Borbe. Alwin. Arizabal. Ayan Merlita. Sige na. Roderick de Guzman. Roel San Pedro. Kian Brian Magkalas. Makinig. Manood. Pag Duterte ang leader, ika. Nino, ni Loren Badoy, mga kababayan. Yumayaman at umaasenso ang Pilipinas at gumiginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Putang ina mo! Kalokohan ito mga kababayan. Walang naging maganda ang buhay. Tandaan nyo walang naging maganda ang buhay ng mga Pilipino maliban sa pamilya ni Duterte at mga kasapakat sa sindikato. Sa totoo lang mga kababayan, walang naging maganda ang buhay. Mga kababayan, kami law-abiding citizen. Kami sobra kaming makasunod sa gobyerno. Hindi ho namin naramdaman yung ginhawa Puro pasakit. Sobrang pasakit mga kababayan. Yung pamumuno ni Digong, sobrang mga kababayan, ang hirap ng buhay. Baka sila lang kasi sila yung kumana ng pera ng taong bayan. Baka sila ang maganda buhay. Ngayon, tignan nyo ako mga kababayan ko, yung mga negosyo namin umaandar kahit nandito ako kaharap nyo. Bakit? Madali na ako kayo magnegosyo. Tawag-tawag lang, hindi katulad nung araw, nung panahon ni Digong. Putang ina, kailangan talagang naka-hands-on ka. Ngayon, hindi na mga kababayan. Tatawag lang ako, tulad nung isang follower subscriber natin, nag-text nga. Dahil hindi maganda yung experience niya sa isang branch. Yun, tatawag lang ako. Huwag nyo kang ginaganyan yung mga ganon, ganon. Kaya etong mga sinasabi netong mga DDS na to, huwag nyong pinaniniwalaan, mga hindorotot. Diba? Sino paniniwalaan nyo? Yan o yung sinasabi kong to? Lagi akong nagbabiral, sabi ko sa inyo. Ito yung kataga natin, Mauubos ang mga magnanakaw na Duterte kung si Trillanes ang magiging presidente. Mike Cervera. Viral ho yan mga kababayan. Oo, viral. Ewan ko bakit lahat na lang nasabihin ko nagba-viral. Diba? Eto. Ngayon, mga kababayan ko, siguro naman, mas makatwiran yung sinabi ko. Kaya nag-viral. Pero, yung mga sinasabi nitong isang to, kalokohan nito kasinungalingan. Kasinungalingan to. Bakit? Kasi nga ho, mga kababayan, membro ho yan ng sinasabi, Nino, ni Attorney Bautista. Yan Tawag kong Dutertismo. Itong pagkakalason ni Rodrigo Duterte sa isip ng masa Kaya napakarami niyang nakuhang tagasunod. Na hanggang ngayon, may mga DDS na hindi marunong mag-isip. Basta sabihin lang ni Duterte, sabihin lang ni Bato, sabihin lang ni Sara at ni Basti, kahit na anong kapalpala ng sabihin nila, susunod. Diba? Bakit? Nalason ang isip nila. Ito ang Dutertismo. Nalason ang isip nila nitong mga Dutertismo. Katulad nitong isa na ito, mga kababayan ko. Diba? Tingnan nyo yung mukha, nakapilter ng husto.
Mukha pa lang, niloloko na kayo. Pag nakita nyo sa personal, mukhang mangkukulam ito. Oh. Kaya mga kababayan, tama talaga yung sinasabi. Saktong-sakto yun. Susundan pa ni Atty. Claire Castro. Yusek, pasok. Po, sabi, dumami po. Again, bumalik ang... Ang criminality, ang drugs and corruption. Hindi totoo yan mga kababayan. Mas matindi. Ang criminality nung panahon ni Digong, patayan dito, patayan doon, araw-araw, mayat-maya, oras-oras. Mayroong mababalita na pinatay na abogado, pinatay na politiko, pinatay na mga mahihirap na tao. Ganon. Attorney, banata mo. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Kita nyo? Yan ang mga banat, di ba? Yan ang crush ng bayan. Ala ka. Di ba mga kababayan? Tuloy. Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war? Yon. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal. Correct! Para masawata ang mga illegal. Pero hindi ba kayo nagtataka? Siguro dapat sa Davao City muna tayo magtanong bakit hindi nawawala dyan ang kriminalidad, ang mga shabu, ang mga panggagahasa, patayan. Bakit hindi nawawala? Akala ko ba ang mga Duterte ang gumagawa ng katahimikan ng pagsugpo sa mga krimen? Parang baliktad. Parang hindi totoo mga kababayan, Kaya, alam nyo mga kababayan, kailangan talaga tayo, lagi ko sinasabi, matuto tayo na makiramdam sa lahat ng pagkakataon. Kasi, mga kababayan, kung hindi, ay talagang ang mangyayari, magiging katulad tayo ng mga Duterte supporters. Itong mga DDS, magiging mga bobo, mga mangmang tayo. So, paano mga kababayan? Inabot na ako ng oras. Sobra-sobra, labis-labis na. Magtatrabaho naman ako sa opisina pagkatapos. Babalik tayo mamayang gabi, mga kababayan. So, muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Pamela Moremoto, konnichiwa. Gambatin Yeah? Kita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.